araw-araw. Handa na ba kayong masiguro ang kaligtasan nyo online? Sa pagtalakay natin ito, hihimain natin ang mga madalas nakakatakot at komplikadong konsepto ng cybersecurity at gagawin nating simple, praktikal at pang-araw-araw na habits. Ang main goal natin dito ay tulungan kayong maprotektahan ang inyong personal data, lalo na't kaliwat kanan na naman ang mga cyber attacks ngayon. Kaya, let's dive right in. Okay, umpisahan natin to. Ano nga ba talaga itong cyber defense? Sa madaling salita, ito yung kabuuan ng mga paraan at teknik na ginagamit natin para maprotektahan ang ating mga computers, networks, accounts at syempre ang mga mahalagang data natin. Ang pinakapuso ng cyber defense ay yung tagpigil sa mga cyber attacks. Literal na pananggaan natin ito para harangin ang mga hackers, umiwas sa mga virus at scams, at manatiling ligtas ang mga sistema, pati na rin tayong gumagamit nito. Para mas madali nating maintindihan, hahatiin natin ang usapan sa 4 na layers of defense. Una, proteksyon sa iyong accounts. Pangalawa, ligtas na paggamit ng internet. Pangatlo, ang depensa ng system at network. At pang-apat, ang huling layer, pag-iingat sa mahalagang data. Parang paggawa lang yan ng matibay na pader sa paligid ng digital life mo. Kaya simulan natin sa unang layer, ang proteksyon sa iyong accounts. Ito talaga yung first line of defense mo na may direct at immediate control ka araw-araw. Kitang-kita sa halimbawang ito kung bakit game changer ang isang malakas na password. Isipin nyo, kung ang password nyo ay 123456, naku, madaling-madali yang mahulaan. Pero kung gagamit kayo ng tulad ng CyberSafe 2026, yung mahaba, may uppercase at lowercase letters, may numbers at symbols, ibang usapan na yan. Super hirap nitong pasukin. Ang isang strong password ang pinakaunang panlaban natin sa mga tinatawag na brute force attacks, kung saan gumagamit ang mga hackers ng computer programs para mabilisang hulaan ang mga passwords. Pero paano kung in the worst case scenario, makuha pa rin ang password mo? Dito na papasok ang two-factor authentication o 2FA. Isa itong essential extra security layer. Simple lang kung paano ito gumagana. Unang step, ilalagay mo ang password mo. Pangalawang step, hihingi ito ng OTP o verification code na sa cellphone mo lang ipapadala. Tulad ito ng mga login code sa Facebook o authentication prompt sa Gmail. Ang galing, di ba? Kahit manakaw yung password mo, safe pa rin ang account kasi nasa iyo mismo ang cellphone para sa code. Pumunta naman tayo sa ikalawang layer, ang ligtas na paggamit ng internet o yung pagbuo natin ng smart habits. Kasi kahit gaano pa katibay ang password ninyo, kung delikado naman ang habits natin online, wala rin. Dito pumapasok ang safe browsing. Dapat dun lang tayo pumupunta sa trusted websites, chinecheck maigi ang mga URLs at sobrang nag-iingat sa mga attachments. Kailangan iwasan nyo talaga ang mga pirated software, kahina-hinalang links at unknown downloads. Isang maling click lang kasi sa isang peking free movie download site, baka mamaya naka-download na pala kayo ng malware sa system ninyo nang hindi nyo namamalayan. Konektado diyan ang phishing awareness. Kailangan nating maging mapanuri sa mga peking messages. Nakatanggap na ba kayo ng text o email na nagsasabing, i-click ito para ma-verify ang account? Nako, malaking red flag yan. I-check ninyong mabuti yung spelling ng URL at kung lihitimo ba talaga ang sender. Tandaan ninyo, ang mga opisyal na institusyon ay hindi basta-basta hihingi ng password o OTP mo. Kaya huwag click ng click at sa official websites lang talaga mag-login. Alright, moving on sa ikatlong layer natin, depensa ng system at network. Dito na natin papatibayin ang mismong devices natin. Dito, hahayaan na natin ang software na gumawa ng heavy lifting. Pero teka, isipin nyo nga sandali. Kapag connected kayo sa internet, libo-libong impormasyon ang pabalik-balik. Ano sa tingin nyo ang humaharang sa bad traffic bago pa ito makapasok at makapanira sa device ninyo? Ang sagot dyan, firewall protection. Isa itong napakahalagang tool na madalas nagtatrabaho sa background na hindi man lang natin napapansin. Sabi nga doon sa source natin at gustong-gusto ko yung analogy na ito, ang firewall ay literal na guard ng network. Siya yung parang bouncer sa pintuan. Pinapapasok niya yung safe tapos hinaharang niya agad yung harmful traffic. Binibigyan kayo nito ng matinding proteksyon laban sa mga hackers dahil kinokontrol nito kung sino at ano lang ang pwedeng dumaan sa network ninyo. Ngayon, kung ang firewall ay ang guard sa labas ng gate, ang antivirus protection naman ang internal security team nyo sa loob. Sila yung mabilis na nag-i-scan para mag-detect at magtanggal ng malware, mag-block ng mga adware o spyware, at magbigay ng real-time protection araw-araw. Kasama na dyan yung mga pamilyar na pangalan tulad ng Windows Defender,
Avast, Kaspersky at ESET Node 32. Tapos, heto ang madalas nating i-ignore. Aminin ninyo, ang regular software updates. Pero guys, hindi lang ito para magkaroon ng bagong features o bagong itsura ang phone or computer nyo. Ang pinakamahalagang trabaho ng pang-update ay para sadyang maayos ang mga security weaknesses. Tinatakpan nito yung mga butas o vulnerabilities sa system bago pa man ito makita at ma-exploit ng mga hackers. Kaya please, mag-update na kayo! At syempre, huwag nating kalimutan ang sarili ninyong bahay, ang inyong Wi-Fi network. Gumamit kayo ng strong Wi-Fi password at siguraduhing nakaset sa WPA2 o WP3 security ang router ninyo. Isa pang absolutely crucial step, palitan nyo yung mismong default password ng router ninyo. Nakakatulong din na mag-setup ng hiwalay na guest Wi-Fi para sa mga bisita para hindi sila direktang makakonekta sa main network kung saan nandun ang inyong mga personal devices. Punta na tayo sa ating ikaapat at huling layer, ang pag-iingat sa mahahalagang data. Ito na yung tinatawag nating the ultimate fallback plan kung sakaling pumalya yung mga naunang depensa natin. So, the crucial point is, kailangan nyo ng data backup para makarecover kayo agad kahit ma-infect man ng ransomware o ma-delete ng aksidente ang files nyo. Pwede kayong gumawa ng kopya sa cloud, external hard drive o kahit USB. Kapartner nito ang access control. Nililimita nito kung sino lang ang pwedeng bumasa o mag-edit ng mga sensitive files. Halimbawa, sa isang eskwelahan, dapat teacher lamang ang may access sa grades ng mga estudyante at tanging admin lang ang pwede magbago ng system settings para iwas unauthorized access. Tapos, nandiyon din ang encryption bilang final safety net ninyo. Literal nitong kino-convert ang inyong confidential information at ginagawang unreadable secret code na sobrang hirap i-decipher ng mga hackers. Ito mismong teknolohiyang ito ang gumagana in the background kapag gumagamit kayo ng secure online banking o kaya nakikipag-usap sa mga encrypted messaging apps. Kaya para buuin ang lahat ng ito, laging tandaan, cyber defense starts with awareness. Dahil kahit gaano pa kaganda ang firewalls at antivirus natin, kung wala tayong security awareness training, baliwala rin ang abilidad ninyong makilala ng scams, pumili ng malalakas na password, at mag-browse ng ligtas ang mismong pandikit na nagbubuklod sa lahat ng mga depensang ito. In the end, strong password plus 2FA equals better protection. Gusto kong iwan sa inyo ang medyo mapangahamong tanong na ito. Is your personal digital fortress fully secured? O baka naman nakabukas lang ng maluwang ang front door mo para sa mga attackers? Panahon na para i-apply agad ang mga techniques na ito sa inyong pang-araw-araw na digital life. Maraming salamat sa pagsama sa paghimay natin sa usaping ito. Stay safe online at hanggang sa muli!